Mula sa labas ng kusina, naaktuhan ni Lola na may hawak na daga ang dalaga. Nakaupo ito sa gilid ng banyo malapit sa pintuan. Tumayo ito at naglakad sa kabilang parte ng bakod na gawa sa tagpi-tagping yero. Sa labas kasi nito ay salog na aktibo pa ang pagdaloy ng tubig. Jella, anong ibig sabihin nito? Ikaw pala ang may gawa kung bakit nasira ang pangalan ng negosyo ko. Ikaw pala ang naglagay noon ng mga ipis sa pagkain. Patunay na yang hawak mong daga. Gusto mo talaga akong pabagsakin? Siguro inutusan ka ng dati mong amo. O di kaya plano nyo talaga sirain ako? Kaya pala interesado ka malaman ang sekreto ng black soap. Wika ni Lola. Malamig ang tinig nito na may halong galit. Hindi po ako may gawa noon, Aling Trinidad. Paano ko naman sisiraan ang taong tumulong sakin? Napakabait mo pong amo. Pinagkatiwalaan mo ako. Kaya di ko hahayaan masira ito. Sa totoo lang po, Aling Trinidad, balak ko pong itapon ang dagang to. Nakita ko kasi sa tapat ng pinto. Baka po makita ng customer kapag nagbanyo sila. Ayaw ko po maulit ang nangyari dahil natatakot ako na malugi ang negosyo mo. Sagot naman ng dalaga, sinungaling. Hawak mo na nga ang dagang yan, magpapalusot ka pa. Ito na ang huling araw mo, Jella. Sinira mo lang ang tiwala ko. Akmang magpapaliwag pa sana ang dalaga ay biglang tinawag si Lola ng kanyang pinsan. Anya, may mga lumulutang umanong ipis sa pinakukuluang sabaw na tuluyang ikinagalit ni Lola. Ngunit ang galit na iyon ay tila puno ng agam-agam na pagbubuntungan kung sino ba talaga ang tunay na may sala sa nagaganap na kabalastugan, pagkagat ng dilim kung saan sarado na ang karinderya. Sinabihan ni Lola Trinidad si Jella na magpaiwan habang ang pinsan niyang si Mercy at ilang serbidora ay mauna ng umuwi. Nakangiti silang lahat sapagkat alam nilang paalisin na ang dalaga. Ibibigay na ni Lola ang sahod nito para sa huling serbisyo bilang tagaluto. Aling Trinidad, pakiusap, wag niyo po akong tanggalin sa aking trabaho. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi ko po magagawang sirain ang negosyo mo, lalo na ang pangalan mo. Inosente po ako at wala akong ginawang masama. Kahit alam niyo na po ang tunay kong pagkatao, tinanggap niyo pa rin ako at lubos na nagtiwala, yun nga ang masama, Jella. Kahit alam ko ang lihim mo ay labis kitang pinagkatiwalaan dahil malaki ang potensyal mo. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Mabilis kang matuto at masarap kang magluto. Ilan lang yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Matapos iyon sabihin ni Lola, batid nilang may tao sa labas. Bigla silang nakarinig ng kaluskos na tila may nakikinig ng kanilang usapan. Bumulong si Lola kay Jella. At namilog naman ang mga mata ng dalaga sa narinig bago kinuha ang pera. Maraming salamat po, Aling Trinidad. Kahit di kumpleto ang araw ko, bumo pa rin binigay ang sahod ko. Kung may pagkakataon na muling bumalik ang tiwala mo sa akin, handa po akong magsilbi sa inyo. Napakabuti mo pong tao. Maraming salamat ulit sa tiwalang ibinigay mo. Wika ni Jella matapos marinig ang bulong ni Lola. Sir Ben, kinabukasan, hindi na nga pumasok si Jella. Ngunit isang pangyayari ang nagpagimbal sa lahat. Natagpuan si Mercy na wala ng buhay sa kakahuyan. Wakwak ang sikmura at nawawala ang mga lamang loob. Pinaghihinalaang pinaslang ito ng mabangis na hayop. Subalit, isang malaking palaisipan kung paano ito napunta sa gubat. Samantala, ang karinderya naman ni Manang Epang ay biglang bumagsak sa panghuhusga ng mga tao. Ilang customer ang nakakitang may mga ipis na nakahalo sa pagkain. Higit sa lahat, may mga parte ng katawan ng tao ang nakasama sa ilang putahe. Kaya pinagkamalan na aswang ang ginang. May mga nagsasabi na baka ito umano ang pumatay kay Mercy, lalo't may nawawalang bahagi sa bangkay tulad ng mga daliri at kuko. Sa natanggap na paghuhusga ni Aling Epang, pinalayas siya ng mga tao sa lugar. At tuluyang magsara ang karinderya.
Makalipas ang isang linggo, buhat ng masawi si Mercy, ay muling lumitaw si Jella sa harapan ng karinderya ni Lola. Nagsimula ulit magluto at nakuha ang simpatsya ng mga kasamahan niyang serbidora sa tulong na rin ni Lola Trinidad. Tinaasan niya kaunti ang kanilang mga sahod at huwag umano magtanim ng inggit. Sir Ben ang totoong nasa likod ng pagkamatay ng babae at pagkasira ng pangalan ni Manang Epang ay ang naganap na sabuatan ni na Lola at Jella. Noong tawagin kasi si Lola ng kanyang pinsan na may lumulutang na ipis sa nilulutong sabaw ay nagsuspetsya na siya na ang mismong pinsan niya ang sumisira sa kanyang pangalan at dignidad bilang may-ari ng sikat na kainan sa lugar. Si Mercy talaga ang may gawa ng lahat at gustong ibuntong ang sisi kay Jella gawa ng inggit. Nagsiselos din ito kay Lola dahil pangarap din niyang tumayo ng sariling karinderya. Nakipagtulungan ang kanyang pinsan kay Manang Epang para pabagsakin siya. Ngunit di sila nagtagumpay. Si Mercy lang kasi ang tunay na nakakaalam ng secret recipe ng black soap. At di ito batid ni Jella. Dahil ang totoong recipe ay nagmula sa plesenta ng mga taong bagong panganak na kinukuha ni Lola sa paanakan sa lugar, Sir Ben, sa huling bahagi ng aking kwento. Alam kong mabibigla kayong lahat. Dahil si Jella ay isang aswang. Ito mismo ang pumaslang kay Mercy nung gabing yon. Tulad ni Jella, ang aking abuela ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Ngunit kalahating tao at kalahating halimaw mula sa pinagsali ng dalawang pamilya. Habang ang dalaga ay purong dugo ng isang gabuban. Sa madaling salita, may dugong aswang na dumadaloy sa aking mga ugat sa pinagmulan kong angkan. Dahil sa inggit at tagumpay ng iba, nagawa ni Lola paslangin ang kanyang pinsan gamit ang kamay ng ibang nilalang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Ben, patungkol sa nakaraan ng aking lola at kung paano na mayagpag ang kanyang karinderya sa kanyang kapanahunan. Lubos na gumagalang ang inyong letter sender, Priscilla ng Negros Occidental.